Nagpapasalamat kami muli sa kagandahan ng umaga. Salamat Lord sa pagkakataon na aming narinig ang iyong mga salita. Sa pasimula pa lamang o Diyos, patuloy ka nang nagpala. Lord, we pray na even Lord, sa umagang ito, hayaan mo Lord na mapalakas ko ang mga kapatiran. And hayaan mo Diyos sa iyong Santo Espiritu ang pumilos sa bawat isa. We love you, we praise you, and to God be all the glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Magkakapanglingkod kita mga igsoon. Amen. Once again, happy anniversary of Thanksgiving sa buong hugdan mga igsuunan. Amen. Malipayan ba ang tanan? Amen. Malipayan na naikasubo kay unya magbulag-bulag naman ta. Amen. Napaong kalipay mga igsoon na nakari. Kung salamat yun, Pastor, sa inyong invitation. Kami nga mga taga-Luzon ay willing nga mag-fellowship sa mga kinasunan. Ang among desire nga mahimo ming blessing. Amen. Not to create a division, but to strengthen the brethren. Amen. Praise God. Ang mga kingsunan sa Mindanao nagkahiusa. Amen. Kita nga mga Bisaya at taga Mindanao, kung naapod rin sa Mindanao, muban ko sa inyong panon. O ayaw mong tugot nga nainahitabo nga pagbulag-bulag. Amen. Tungod kay the unity. Mao kana ingon ang Biblia, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kung mayroon mang mga as a advice, kung mayroon mang hindi pagkaunawaan, as I've said, nga ayaw himo ang hinungdan nga kana mahimo hinungdan sa pagbulag-bulag. Kundi mao na hinungdan nga mo-adjust ang atong kaugalingon para mo fitly join together ta diya sa lawas ni Kristo. Amen? So, salamat sa Dios o kami ipamuli malipayon nga among isaysay sa among congregation ang pagkamaayo o ang inyong pagkatiman kanamo. Amen? So, salamat sa atong Ginoo mga igsoon nga sa mga adlaw. Amen. Kanina, excited tayo. Ako maningkamot nga magawali itarong buntaga pinagi sa halo-halo nga pinulungan. Amen. Amen? Amen. Musiguano ko sahay, mutagalog ko, usahay mo in English na gamay po para lami ang atong pagpaminaw. Say praise the Lord. Amen. May buntag mga gikan sa eternidad. Amen. Amen. Now, sa scripture nga kini akong pagasugdan mga igsoon, continuity lang ni sa ako ang preaching atong niagi o salamat kay sa Ginoo sa mga kigsuunan nga nagawali o ang progression sa mensahe ng igsoon. Now, ang Diyos kapag naghayag ng isang bagay, as the Lord sent His prophets, kita naatay daghan mga idea o mga doktrinang gigunitan o sa diha nga ato nasugatan kini nga mensahe, dili pwede nga gitistingan nato ang atong doktrina o harong nato sa gitudlo sa propeta, dili kini mo barog. So usahay na yung mga gagmayng butang nga ituloy ng Ginoo kung kini madunggan nato sa usa ka ministro, kung di pa nato masabtan ato lang ipadapli. Amen. Kay maabot ang panahon, whether we like it or not, open ang 1,100 messages sa lahat ng kapatiran. Pag nakita mo yan, then i-recall ng Diyos yan. Kasi sabi ng Biblia, ang Holy Spirit, He shall teach you all things
and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. At ingon ang Juan, they that learn of God. So, bago kita mo arin ng kalibutan na, adunay mga butang nga naa ka nato, pero dahil sa sex birth, nagkaroon tayo ng amnesia. But through the preaching of the word, ang atong amnesia walaon sa Ginoo o ipailan niya kung kinsa kita diya siyang tumangan. Amen? Now, ako ganing pagkasugdan mga igsoon, na yun na preacher, nakalimutan ko kung na ito'y nag-ingon. Ingon siya, if the claim does not manifest, ingon, muhatag sa manifestation, ingon siya, magkaroon tayo ng dakok na problema. So, kung ano yung claim, it should be manifested. Or else, magiging tinkling symbol lang ang isang tao. Amen. Amen. So, praise the Lord. Lord. Nagkalain-lain ang ato ang may tawag yung parihag tsura. Okay. Yawa po itaw nga lain-lain nagpinulungan, pero usara nga itong citizenship diya sa Ginoo. Dito sa eternidad, usa kita mga igsoon. So karon nik-abot diri, daghan kayo mga butang nga atong tuliron tungod kay niabot taning dimension of time na atay gidak-an nga mga pagtulunan, gidak-an nga mga ugali o karakter na sometimes maglisod ta og pit ani ngadto sa pulong sa Ginoo. Amen. Pero karon buntag akong pagkabasahon ang Matthew 9 versikulo 20. Ingon siya diri, kini nga istorya mahitungod sa babae nga nagyagasan og dugo og 12 anyos. Okay? Abi niyo mga igsoon, ako ning gibasa daghang panahon nga akong gibasa, a little bit testimony. Pero sa nakita nato, kini nga sakit di ay dili lalim. Kay akong igsuon na found out na ay bukol yang matris. Unya, kung magmin siya, dugay mawala. Motong ingon ang doktor, kinahanglan siyang operahan kay naibukol. So to cut the story short, na-schedule may padulong og Naga, and from my house, going to Naga, it takes 3 hours sa travel. Karon, pag abot na mo sa isa ka lugar, ingon ang doktor, kung kana mo agas ang dugo gani, nga di na mo undang, operahan ka na siya. So, pagbiyahe, ingon siya, Kuya, murag ni agas ang dugo. Sorry sa mga kababayan, ha? Niyaka siya dito sa loob sa sakyanan para di mo pagpugnan niya. Pag abot na mo dito ila Pastor Janjan, ablihan niya ang gate, mga alas 7 buntag ko. Pag naog sa akong igsoon, dito gikan sa, pag naog yun, murag gripo ang dugo nga niagas, padulong sila, baka padulong sa CR, kaya butangan o diaper. Ang akong ginhawa ni halang, dugo na na. So, lisod kaayo. May gani kay nurse to ang igsuon ni Pastor Janjan, na ay mga palingkod, itaas ang tiil, nagipay ng tambal, naoperahan siya, and then to cut the story short, cancer. So, nag-undergo siya ng tawag nito, chemo, radiation. Last, tungkol sa pag-ampo, mga igsoon, ang ihambog, nitubo na pag-usab, niya karon, itawag siya na ako dre, iyahan ng PET scan sa Manila. So, ang PET scan, unay mo identify kung cancer-free na ba siya o dili. Kanang mo na hindi ka humagid sa buluhaton, iampo po ninyo mga igsoon, uban, nga iniguli na po, maglagbon ko Manila, dalo na po siya dito sa isang hospital para i-PET scan siya. And I'm praying na God will give the healing. So I was blessed with the testimonies. Pero karong buntaga,
Ingon rin ang Biblia sa Matthew 9:20, sabi niya, "And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Ingon siya rin, for she said within herself, if I may but touch his garment, I shall be made whole." Kini nga babae hopeless, o atong basahin ang istorya, ang tanan niya mapagdangan na hulot na, pero na siya nadungog na balita na kini si Jesus Christ nagapamaay o Bisaya, nagbibigay ng kagalingan. So, sabi niya, sige, ito na lang ang tanging pag-asa ko. So, ang ginawa niya, alam natin ang babae kapag nandyan yan, sobrang sakit niyan. Hindi makalakad ng maayos. Mukamang na mga igsoon, pero yung chance niya nga may healing. Yung tao na darating, si Jesus, sabi niya, may healing. Isa lang ang pag-asa ko. Magunitan lang nako ang laylayan. Sa Bisaya ang laylayan, so, ang sinsid sa iyahang sinina, maayo ko. Pero ang point dito, sabi niya, she said within herself. Sinabi niya sa kanyang, sabi niya, kaya nagaingon siya sa iyang kaugalingon. Amen. So in other words, she encouraged herself. Kinausap iyang istorya iyong kagalingon, mga igsoon, o kini nagapamatuod nga katong nga babae, bagamat mayroong healing si Jesus, kailangan mag-connect dahil may need. Amen? Ingon siya, istorya niya ang iyang kaugalingon. She said within herself. Sabi ni Brother Benham, sa message niya, put it type sis, twofold being. Yan. Okay. Para ang babaeng ito, mayroon siyang makataong panlabas at mayroon siyang makataong panloob. Sa loob ng babae, mga kapatid, mayroon siyang bahagi ng Diyos. Amen? Amen? Pero sa panlabas niya, lipos ng karamdaman. Twofold being. Isang quote lang yan. Amen? Na 1956. Okay. Opo. To, tapos das, full. Yan. Okay. Para ano? Tama ba? Ay, hindi. Dahil lang ha? Okay. Mas maayong mabasa na ito, may exam. Okay. I'm sorry. Kung ano siya sis, one word na twofold and then being. Yan. 1956, June 17. Ha? Okay? Sabi niya, okay, but when the Holy Spirit comes into the heart, quickly He becomes then a twofold being. One of earth to die, and one of heaven to live. Kini nga babae, yung kanyang one of earth to die is papunta na sa kamatayan because naa siya sakit. But inside of her, there is another being na nagsabi, hawakan mo lang ang dulo ng laylayan ni Jesus, gagaling ka. Amen? Amen? So praise the Lord. So walay pag-asa sa natural na panlawas, pero may pag-asa ngadto sa sunod. Amen? Amen? Kailangan lang siya kailangan lang na makontak niya kung ano yung relationship between Jesus and that woman
By physical, wala. Pero sa loob, aduna mga igsoon. And because of her faith, ni doon sa Ginoo gihikap, o ang Ginoo mga igsoon, na ay virtue nga nigawas, o maingon siya, kinsay nihikap kanako. Ingon ang mga alagad, Lord, daghag nagagunit sa mo, kaya daghag tao. Dili, na inigunit sa ako nga naay gahom or virtue nga ginigawas ka nako. Paglingi niya, nakita niya yung babae. Ingon ang Ginoo, babae, giayo ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So praise the Lord. Alam magsabing pananampalataya. Pagtuo. Now, tingnan nato, tanaw nato mga igsoon. Kinahanglan makuha nato ang connection nato sa Dios. Kapag makuha nato atong connection sa Dios, unsa man ang atong panginahanglanon, ihatag kini sa Ginoo. Amen? Now, sa pagpadayon, si Jesus, siya ang the most spiritual man nga nisunod ning kalibutan. Amen? Karon sa kanyang ministry, sa Matthew chapter 16, mababasa natin na si Jesus nagtanong. Sabi niya, sino ako? Nung narinig ang tanong, kumuha ng sagot ang mga tao sa mga narinig nila. Ikaw si Jeremias. Ikaw si Isaias. O ikaw si Juan Bautista. In other words, collective ang kanilang sagot. Kung nagaingon si Jesus, Pedro, sa verse 18 ng Matthew 16, sabi niya, sa 17, and Jesus, and said unto him, blessed, okay, 15, he said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And then sabi niya, Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Amen. Now, sabi niya, nung tinanong ng Diyos si Pedro, ang sagot ni Pedro, hindi kinuha sa aral ng mga Pariseo. Yes. Amen. Mayroon bang written word sa panahon ni Pedro na nagsasabi na si Jesus Christ ay Son of the Living God? Wala. Nakabalo sila ang tanan nga si Jesus, anak ni Maria o ni Jose. Can you say amen? Karon, pag abot kay Pedro, naa siya'y something nga gitubag sa Ginoo, nga ni-catch ang attention sa Ginoo. Ingon siya, thou art the Christ, the Son of the living God. Walang written form, walang balibalita, walang pinag-aralan, pero na-reveal kay Peter kung sino si Jesus Christ. O ingon si Peter, ingon na itong Ginoo, mapalad ka, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood. Hindi mo natutunan ito kung saan-saan man. Kundi yung Ama ang naghayag. When we say Father, it is eternal. Amen. It is God. It is Elohim. Amen? And then sabi niya, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Alam natin, mga message believer, yung upon this rock is upon this revelation. Amen? Upon this revelation. Revelation is something that you do not read, but you will understand. Yes, sir. Dili ni written form, kundi mao kini ang pagsabot kung unsay mo ipasabot sa Ginoo sa iyang gipanulti. Now, tingnan natin. When we say revelation, ito ay literal. Maybe, but first, it is revealed in a spiritual aspects. Yes, sir. Kaya mayroon tayong tinatawag na spiritual revelation. Now, tingnan natin. Pag binanggit natin spiritual,
salamat sa mga preacher, at daghagi kong nadunggan, ingon siya, rapture, spiritual, amen. Amen. Amen din lahat. Sa spiritual, pastor, we are resurrected. Amen. We are changed. Amen. Amen tayo lahat dyan, mga kapatid. Pero ang pangutanan ako, unsa nakalalo ang atong pagsabot sa spiritual na revelation. Ingon si Brother Branham sa early spiritual experiences, 1957, sabi niya, but there is things in the spiritual world that you can't speak out to people. So may mga butang sa spiritual world nga dili nimo pwede i-saysay ngadto sa mga katawhan. Why? Ma-misinterpret ka. Amen? Pero may mga bagay din na pwede nating i-share. Okay? Yeah. But there is things in the spiritual world that you can speak out to people. The closest person to me, I guess, in the world is my son and my wife. And as I know of, my mother and the okay. So in other words, may mga bagay sa spiritual na kapag binanggit mo ito, hindi tanggap ng lahat ng tao. Pero salamat sa Ginoo, nadawat na to. Amen? So praise the Lord. Ingon si Brother Branham, kay katong niagi, nabasa na po nga quote, pero wala po mahuman, perfect faith. Ingon siya, but Jesus lived in a world that no one know about. Ang Ginoong Jesucristo nagpuyo sa kalibutan nga walay taong nakabalong ini. He was an odd person. He lived in a world of perfect faith, in the perfect God. If we live in the perfect faith of Christian to what we are, we be mystic to the world. Kung kita po, magapuyok ng kalibutan nga naay perfect faith, mahimo kang mystic sa kalibutan. What is mystic? Mahimo kang tinatawag na misteryoso. Isa ka nga misteryoso ng kalibutan. Pero sa pagpadayon sa 113, ako dalion mga igsoon. Kay kung mulapas ko sa oras, maglain na yung pananaw na ko, may kabalo mo, ang yung tanong, litson. Maningkamot ko nga una mahimungan tumas ang yung tanaw na ko, humanon kunig sa'yo. Amen. Now, sabi niya, that's the way it is to all believers. Lahat ng believers magsabing amen. Amen. Sabi niya, they are mystic. Kita daw ng mga believers, kita mga misteryoso. Amen. Right. Hello? Amen. Misteryoso ba itong ginabuhi? Hallelujah. Sabi niya, the people don't understand because they live in a world to themselves. Dili ka masabtan sa mga tao kay lahi ang kalibutan nga ilang gipuy-an o lahipon ang kalibutan nga atong ginalakwan. Amen? Amen. They live in a world to themselves. Jesus lived in a world that nobody else could touch. The disciples couldn't understand Him when He spoke to them and said this. So in other words, if lain ang kalibutan sa mga katawhan, lain po ang atong kalibutan. Si Kristo ni abot, o iyang ginapresenta ang kalibutan na iyang gidala, ni ato sa templo, ingon siya, gupanin niyo nga templo. In 3 days, ako kining patindugon. Ingon ang mga tao, what? 46 years! Gipatindog niya nga tabernakulo in 3 days. So, dili na pariho ang line of thoughts. Ingon siya, ingon na itong Ginoo, may John, ako ang tinapay na nanaw galing sa langit. Ingon ng mga tao, ang among mga magulang, ang among mga elders, ni kaon o tinapay nga ang nagluto ang hell. Ingon to mga preacher na to, gikag langit, nahulog, gikaon, higit ka pa ba sa aming mga magulang?
Ingon ang Ginoo, oh, nangakong tuod sila, pero asa naman sila karon? Patay. So, God is speaking of things na separate sa world because God nanahan siya sa isang mundo na hindi kayang hawakan ng tao. Amen. Amen? Nobody can touch. Ganon din tayo, may iba tayong mundo, mga kapatid. Tuloy. Sometimes, when we speak spiritual, masarap pag-usapan. Amen? Masarap pag-usapan yan. Pero alam niyo ba, na mayroon ding spiritual blindness? Ingon si Prophet, door to the heart. 122, spiritual blindness is 10 million times worse than physical blindness. Grabe. Amen. Ang spiritual na pagkabuta, 10 million times pa kalala sa physical blindness. If I have to go blind in my eyes or go blind in my spirit, God take my eyes before my spirit. So, tuloy pa, sabi niya, 1961, blind Bartimaeus. Sabi niya, but there is blindness that worse than physical blindness. And that is the spiritual blindness. Pag-abot sa the anointed ones at the end time, sabi niya, paragraph 68, what is faith? Faith is something that's revealed to you. Hello? That is not yet, but you believe it will be. Ang pananampalataya, mga igsoon, kini sa kabutang nga gipadayag na sa atong Ginoo diha kanimo. That is not yet, wala pa ni mga hitabo, but you believe it will be. Amen. Pero ikaw nagato nga kini may hitabo na. Amen? Amen. Ingon siya, faith is revelation of the will of God. So by revelation, the churches today don't even believe in spiritual revelation. Amen. Pero sa atong nadunggan, sukad pa, katong nagsugod pa, kita nagatuo sa spiritual revelation. Amen. So dili kita buta. Amen. Amen? So dili ka maigong katong scripture nga ang buta nag-lead sa kapwa buta. Amen. Hello? So we are so-called dili kita buta. Kabaluta kung asa na padulong, kabaluta kung asa na dalon ang atong mga katawan. Amen? Now, ingon siya dire, sa spiritual na mga butang, usahay, lisod, sabton, pero mga igsoon, kini importante. Amen? Now, ingon siya, okay, ato ta spirituhan ng butang. Sabi ni Pastor John, Pastor Cornelio, ingon siya, ang time limited, ang eternity dili. Pero sa tihang nag-blend, mga igsoon, kay kung diri lang ka sa time, mabagal. Pero pag nag-blend ito sa eternity, yung faster, yung fastness, mga igsoon, dire-diretso. To be spiritual and understand spiritual things, kailangan mga igsoon mag-blend ang eternity at ang time. Amen. Katulad ng babae, kinausap niya yung sarili niya, wala nang pag-asa ang katao, pero sinabi niya, hawakan ko lang. Amen. Amen? Hawakan ko lang, magulitan lang ako, maayon ako. Pero wala siya, mga igsoon, wala niya makamtan, wala niya nadawat ang iyang healing kung wala siya muabante. Amen. Nasa spiritual revelation. Pero kinahanglan mo abante siya in spite of all those obstacles
Daghang mga babag, daghang mga tao, pero nikamang siya hangtod sa nagunitan niya ang laylayan. And yung kanyang desire, ginanap ng ating Panginoon. Katulad din natin ngayon, spiritual person understand all things. Kita mga espirituhanon. Nga naman, lamig kayo kapag karon, kisa may mag-antos ani. Hallelujah. Sige daw. Dal-adri ang mga unbeliever. Mangita naglugar nga makaipso. Amen. Pero kita mga espirituhanon, nga nung mupugos mo taglingkod, hangainit kayo. Amen. Tungod kay gusto nato mukunig sa mga espirituhanong butang. Kay kamaluta, ako mga butang nga wala nato makita, mao katong eternal. Amen. Kining atong nakita, igang. Kining atong na-feel, init. Kining atong na kahintang karon, dili kining comfort sa atong mga lawas. Amen. Pero nga nung nakamatadri, because we look beyond literal things. Amen. And this is spiritual. Hallelujah, sir. Amen. Amen? Now, sa countdown, may achievement man Diyos spiritual? Meron. Yes. Paragraph 37. But God, in spiritual achievement, is going forward. Wow. Not going backward. Kada, atong inumduman, nga kung ang Ginoo magahatag na sa iyahang spiritual achievement, dili kini paatras. Paabante kini mga igsoon. Amen. He is going forward, looking into the Word. Umaabante siya, iyang pagalantawon katong pulong, and believing the promise for things that never has come yet. Ang espiritual na tao, mangita sa pulong, mga igsoon, iya kini pagalantawon, mag-move forward siya, o pangitaon niya mga pulong nga wala pa mga nangahitabo. Hello? Say praise the Lord. Wala ka man mo, pastor. Kung spiritual ta, moabante ta, mo kini mga igsoon, nga kita ng mga spiritual, dili ta muhulog ug pagpangita sa mga promise sa Ginoo nga wala pa niya kini nabuhat, pero sa iyang kalibutan humana kini. Amen. Amen. Humana kini, dili ta muhulog. Ingon siya, for the spiritual revelations to manifest the spiritual things that God has promised. Amen. Amen. Now may promise ng Ginoo. Amen. Every promise in the Bible is mine. Yes, sir. Every chapter, every verse, every line. Yes, sir. Hello? Amen. Hello? Daghang mag-promise ng Ginoo. Spiritual ka ba? Nano may mga promise nga natuman. Ayaw na itong pangita, kaya natuman naman. Mubackward ka na. Katong wala pa nahitabo, mao to'y atong pangitaon. Amen. Hallelujah. Ingon si Brother Branham, Pastor, pangitaon na to. Oh, pangitaon na to. O ingon siya, ikaw ang gamiton sa Ginoo, mga igsoon. Sabi niya, for the spiritual revelation to manifest the spiritual things that God has promised. It manifests. In other words, papangyarihin. Ano yung papangyarihin sa Bisaya? Ha? Ha? Please, tabang. Pahitabuon. Pagpahitabuon. Kung unsa man daw ang i-promise sa Ginoo, ikaw ang gamiton sa Ginoo nga kini mahitabo. Pangyarihin. Ikaw mo step forward para yung promise mag-manifest. If you are a spiritual person. Hello? So praise the Lord. Sino ang spiritual person? Doon sa world ng Diyos, mayroong tapos na arka.
gipangita o kini iyang nakuha o kini iyang gi-come into manifestation. Si David, pwede namang patyon sa Ginoo si Goliath o kilat. Pero walay dating na istorya. Ginoo patyon si diretso lang. Tingin nyo, may effect kaya? Oo, madali lang. Pagkilat, tigok si Goliath. Pero kinahanglan may bata. Si David, ingon siya, kisa ning, kuya, kisa maning, isa maning, lahi mo ko sa ito, Inglisyo na lang na ito, kisa maning, wala na circumcise na tao na sige panghagit sa mga katawan sa Ginoo. Lahi mo sa Tagalog, kis Tagalog, ay na lang. Maghihingan, magkumulitok. Ayaw na lang. Sige panghagit sa mga katawan sa Ginoo. Pero katong mga nagsalig sa ilang dabong alawas, ang iyang mga kuya, mga warrior, ang kasing-kasing ni abot dire nangahadlok. Pero kining spiritual, Yes, sir. according to God's own heart, siya, kuya, kisa man na. Siya, ngunit champion sa mga Kristiyo. Siya, ano ang sukul ninyo? Eh, ganti anak, champion na. Siya, kuya, ako. Sa spiritual, positibo, ako. Pero ingon na naman. Atong niaging adlaw, liyon akong ipatay. O katunyado po, uso nga, hilabtan ako ang karniro, ako pong ipatay. Kana, usar na sa mga hayop na akong ipatay. Hello? Amen. Say praise the Lord. Amen. Bigigila sa hari. Yung si Solomon, sigurado ka! Sige, o isulog niya ang akong kwan, hinagiban. Pag sulog, ingon si David, murag, di mangko ani sanay. Sanay ko sa kuang gamit. Ang ako ang swing shot o ang ako ang tungkod. Amen. Say praise the Lord. Alam natin ang istorya. Bakit binigyan ng Diyos ng magandang laban? Giant versus bata. Tungkol kay gusto ipakita sa Ginoo nga ang iyang katawhan o ang Ginoo mga igsoon nga magpili nimo iyang ipakita sa kalibutan nga dili ka talawan. Mo-challenge ang kaaway. If the enemy comes in like a flood, God will set a standard. Amen. Hello? Nagtagumpay ba si David? Yes. So may mga bagay, kita mo espirituhanon, pangitaon nato ang mga promises sa Ginoo, mo kana ang tanda na ikaw nag-step forward, o ikaw ang gamiton sa Ginoo nga panghitabuon kana nga mga promise. Amen. Can you say amen? Amen. Can you say praise the Lord? If you are a spiritual person, dili tamuhon ang pagpangita ana nga mga butanga o atong panghitabuon ang mga butang nga wala pa nang hitabo. Ha? Imo ra bang Ginoo nga tinapay? Ang bato mo ra kang tinapay, ayaw humana na. Insya, si Moses, gigitungan niyang dagat, ayaw pagkuhagsangat, berdaol, anaon mong dagat diha, kasabang kasmipar. Human naman na. Amen? Amen. Unsa man ang mga butang nga gi-promise sa Ginoo, mga igsuon, nga wa pa manghitabo. Mao kato ang atong Panginoon. Amen. Amen? God. Basta mo sa manggid na. Okay, daghang i-promise. Pero pangutan ay inyong pastor. Amen? Amen. Kaya basig ko niya masayop ko. Say praise the Lord. Glory. Ingon siya na rin, the spiritual man is looking forward to something that God promised that has never yet been created. The natural man looks backward. The spiritual man looks forward. Amen. Can you say amen?
Amen. Now, sa spiritual amnesia, ingon si Father Branham, you that wants the Holy Spirit, you that wants that experience, not a emotional excitement. You want the Holy Ghost, the light, the germ of life in you. And you want to get rid of that amnesia that making you can identify yourself. Gusto mo na nato ang Holy Ghost? Yes. Ingon siya, kinahanglan nato kana kay gusto na nato maayo sa atong sakit nga amnesia. Amen. Hirap, lisod ka ba ng amnesia kay hindi ka ma-identify kung kinsa ka. Hindi ka ka-identify sa imong pagalingon. Kinsa din you don't know where you stand, you don't know what you are. Let's get rid of it right now. There is a new birth here for you, a real, genuine birth. Now, tanaw na to, ang atong Ginoong Jesucristo, gusto niya nga kita makamatngon sa atong kaugalingon. Sabi ni Brother Branham, sa message niyang Future Homes, sabi niya, and we live through all these types in here, but when you hit the 8, you go into eternity. Kanina may kanta, si Brother John na ginawa. Ganda. Maganda yung 8th day. Amen? We believe, are we in the 8th day? Amen. Usahay, matingala ko, natin nasa lubong ng message believer, hindi gusto aning 8th day. Ikaw, muna nangutan ako kay Basig. Mo ikog nasa 8th day ta. Ingog siya. Wala pa. Pero salamat sa Ginoo nagtuta. You don't came by laws and rituals and orders. You come by predestination. There is a genuine holy convocation. And we are ending the 7th church age. Church age, the Pentecostal age. So do you see it? We are entering that holy convocation. We are entering into that real, genuine eternity. Amen. So, hindi pwedeng manatili lang tayo sa natural, kundi ingon mga propeta, nisunod na kita sa genuine eternity. Amen. So, nahita mo na. Ipasunod ta sa eternity, giyon sa pastor. Wala siya nag-appray o isa ka dimension kung nisunod ka. Ang gibuhat sa Ginoo, iyang giquicken ang atong understanding nga katong germ of life nga naa nimo mga igsoon, mao kato ang connection nato sa eternity. Amen. Parayan ang basa, yung siya dre. We're the church, sabi niya, we are entering into that real, genuine eternity. Sabi niya, where the church is called. Mao kini atong destination. Amen. Not to some station, some denomination, but into eternity with their eternal King. We don't have it all, no such a thing as days and things, times. You pass into eternity where you came from. Gikan kita sa eternidad. Kaya pakadali lang. Pastor, ako gipanganak April 12, 1975. Kung gikan ko sa eternidad, gipanganak ko sa kong inahan, lisod kayong sakton. Kunya mo ng Biblia, gipili ka bago pa itukod ang kalibutan. Gipanganak ko April 12, 1975. Naunsa man. Diba? Di masabtan kay espirituhanong kini. Pero sa diyangay propeta, iyon ang propeta, gitawag mo sa eternidad na diha mo gikan. Amen. Oh! Hallelujah! Amen. Nung gamay ko kong bata, pakantahon ni sa mong lulo, sabot kami sa akong igagaw. O akong mga kauban, akong pakpak, anak ha? Ako anak. Ang isa pa ako anak.
Kanta namin, eternidad, eternidad. Asa ka ba, eternidad? Langit, impyerno, asa ka, piliin ko, kung asa ba ikaw, langit! Mo ka na nga mga kanta mga igsoon. Pero sa diha na nakamatnong tani nga mensahiya mga igsoon, kita gikan sa eternidad, o kita gikan kini nga time, gibalhitan ngadto sa kinabuhi, gibalhin kita gikan sa kalipit ngadto sa liwanag, and this is the blending of time and eternity. Mo kini mga igsoon, gikan kita sa eternidad. Amen. So daily listen. Mao gay pagkadungog na itong mensahe, dili po hunong ang atong kasing-kasing. Amen. Ningon si ingon ang kong nag-share sa ako. Ingon siya, Brad, alam mo ba na may propeta? Sabi ko, meron. False prophet. Ingon siya, alam mo ba Brad, natapos ng church ages? Sabi ko, hindi pa. Nahirapan na akong gumawa ng thesis niya. Tagapangutan na. Amen. Kadugayan, balik na po siya, yun siya, Brad. Kung dili si Brother Branham ang propeta, di ka mo to. Pangita ang propeta ni mo. Nga naman, kaya ang propeta, Brad, mata na sa iglesia. Kung wala kay propeta, buta ka na pastor. Sabay uli, wa ko katuog. Di kong gusto may mong buta. Kaya nga kung mga tawag di pang dala, buta po. Kabalo tayo asa padulong. Dili na ko katulog. Pero salamat sa Ginoo, iyahan na di ang gipukaw katong germ of life. Amen. Nga naghulat lang sa pulong. Nga mukwikin ato, mga igsoon, o mao kato ang coming of the Lord in word form. Amen. Si Jesus, niabot sa Samaritan woman. Ang Samaritan woman, pagtanong mo, kinsa man ang worst na testimony sa kinabuhi, ang Samaritan woman o kamo? Mga sister, kinsa may worst nga kahimtang, ang Samaritan woman o kamo? At yung marriage and divorce ba kanina? Ha? Kisa may worse. Ang Samaritan woman, nanay, unom ka mga lalaki. Amen. O, kisa may worse. Inyong usara. Siya unom na. Amen? Amen. Pero, kung ato lang tawon, ang Ginoong Jesucristo, to cut the story short, niadto sa babae, nakikistorya. Amen. Physical na ni Jesus. Amen? Amen. Pero ang binhi niya ay Pastor Rubina, Pastor Pikiro, dili day madalaw pa cute-cute. Naa si Jesus, nagtindong dito, siya na to, pero kinahanglan niyang musulti. Hello? Amen. Pagsulti niya, ingon siya, patawag imong asawa, imbana. Siya, wala ko imbana, tinuod. Kaya na kay 5, ang naanay mong kauban na, di mo na bana. Beach ka ni mo na. Kabalong mo si beach ka. Kabit. Amen. Ingon siya, I perceive that thou art a prophet. Amen. Amen. Siya, pero kami nagatuo nga maabot ang Mesiya nga magasaysay sa among di mga butanga. Ingon ang Ginoo, for the first time, ay butang kung nagkaroon pag another instance, ni angkon si Ginoong Jesucristo nga siya ang Mesiya dito sa babae. Amen. Siya, ako din nga imong kaistorya. Amen. Ang binhi nga naa sa babae, na kumpleto to dito, pero dahil feminine siya, kinahanglan ang masculine. Amen. Kinsa may kinahanglan, niabot si Jesus, nagpanamulong mga igsoon, gikwikin ang binhi, kung ang babae ni Ingon. Hallelujah, niato sa sinad, alin mo diri, na itaw nga ako nakatagpo, nga iyang gipang saysay ang akong mga
mystery. Amen. Kung ang syudad ni Dool, naghinulsol, midawat sa atong Ginoong Jesucristo. Say praise the Lord. Say praise the Lord. Kita nagikan sa eternidad, gisaligan sa atong Ginoong Jesucristo mga igsoon, nga katong mga binhi, nga dito wala pa kini magwikid, ipadalatan niya. Amen. Amen. Kung ipadala ka sa Ginoo, ayaw pa-cute-cute. Di na magsilbi sa pa-cute-cute. Di ko na magsilbi sa pakanta-kanta. Kinahanglan sa isayon nimo ang mensahe sa kapanahunan kay mao ka na ang masculine germ of life nga mupunik ngadto sa feminine nga germ of life kato makwikit mga igsuon o mudiklar siya. Praise God! Eternity is here. Amen. Amen. Kaya noon, ang hirap nating umawit. Sabi niya, alam namin, ingon ang Ginoo, neither in this mountain nor in Jerusalem you can now worship the Father in spirit and in truth. Amen. Bakit? Kasi ang spirit doon, mga kapatid, dili big letter S, small letter S. Ang human spirit, gidesign na sa Ginoo to worship Him. Kaso lang, through sex birth, di ka malumuday. Di muday ang human spirit. Pero sa diyaman ng human na ingon ang si Pablo, the spirit, big letter S, beareth witness with our spirit, human spirit, that we are the children of God. Amen. Kaya nung maplikin ta, dili kapugnan ang imsi talay mo pugong. Kay gusto mo halad o kaawit ngadto sa atong kahitasan. Amen. Amen. Munang atong mga lihok, dili na mapugnan, kakaiba na, bisag init tua. Amen. Hallelujah. Musimba, bisag ulan, musimba. Yes. Bisag sa kawadon, musimba. Amen. Hello. Hallelujah. Bisag way pamasahe, musimba. Paklayon. Amen. Amen. Why? Because nakita na nato ang pag-manifest ng eternal purpose ng kalibutan na. Amen. Amen. Ay mo kabala ka, nag-monitor ko sa oras. Gamay na lang. Now, yung isa dre. Say praise the Lord. Yes, Lord. Lord. Kini, espirituhanan ba ta? Amen. Dili na ko i-disprove ang, kasi ang akong sunod na abrihan, una kong human, ingon ang propeta. Kini, kuwan lang, si basahan na to. Dili sa countdown. Ingon siya diri, immediately, forerunning that, the Azusa Street, Pentecost fell. Kabaluta sa Azusa Street. And man, countdown 1964. And man. Hello. Murag tanaw na ko, di pa man ang Tomas ang tanaw ninyo na ko. Padayon kong kamay. Amen. And man. Pagdating ng Azusa Street Revival, the Pentecost fell, and man took the air into the supernatural to the unknown. Sa Azusa Street, paghulog sa revival, ang tao daw nilupad nga sa kahanginan. Amen. Yan pa, Pastor. Murag lahi man, Pastor. He spoke with unknown tongues. He done unknown things that was foreign to the church. Siya nagapamuot ng mga butang na kini bago sa iglesia. Because he had took off of the ground, nibiya na siya sa yuta. He had left the air into the air. Sabi niya, what did it?
Immediately after the airplanes come on, he took to the air. God showed by the airplanes that his church was arising. He shows by the natural things what's happening in the spiritual. They always follow. Aso sa street pa lang, sa spiritual na pag-isputan, niangat na ang mga magtutoo sa yuta. Uy, mura na ako inibawa ng pastor. Si Pablo tuwa sa Isle of Patmos. Ang lawas tuwa sa Isle of Patmos, pero yun siya, si John, come up hither, John, and I will show you things to come. Hello? Say, praise the Lord. Murag pareho ba? Patayin pa na to. Sa paragraph 54, sis. 54. Ingon siya diri, and that's the way they say that the Holy Ghost was for another age. That's what they think. It's here. Sabi niya, we know it. We've been flying in the air for the last 40, 50 years with it. Nalupad rin ita. Pero saan ang pagsabot na? Ako ang gitadri. Pastor, spiritual na. Kana. Mau na. Mau na ang akong gubuti pasabot mga igsoon. Kita gikan sa kining kalibutan na gibaling kita ngadto sa kalibutan sa Ginoo nga spiritual mga igsoon. Asa man ta naglupad karon sa mga butang nga yutan-on. Ingon sa Brother Benham, ingon siya diri, flying with, okay, we've been flying the air for the last 40, 50 years with it, seeing things that the intellectual people knows nothing about. Nakita na to ang mga butang nga wala kini makiti sa mga bright ning kalibutan na. Amen. That's right. Mao nang lahi ang atong kalihukan sa denominasyon. Amen. Amen. Pastor, dati ba kang drinking master? Pareho ta. Isa may drinking master sa una ha. Brother Raul. Okay, usog mo yung ano. Di ba? Sa una. Pero mga kaigsoon, sa diha na nasugatan na ito ng mensahe, wala na ta dito. Nilupad na ta ato nga sitwasyon. Kinibako na kini mga igsoon. Amen. Bagong kinabuhi. Amen. Maurin ni naglupad nga ang tiil naas. Nasapos. Amen? Tungod kay kini, mao'y journey sa mga espirituhanong butang. Amen. Amen? O kita karon, kita mo'y magpakita sa mga katawhan ng kalibutan na kung unsa ang gibuhat sa Ginoo. Mao na ang imong kinabuhi, importante kaayo. Importante ka na sa imong mga silingan, importante ka na sa imong mga classmate, sa imong mga katrabaho, mga igsoon. Pareho atong isa ka kaigsuunan. Mo MC, mo wali, principal. Kapag kailas pastor, mulo anak. Gipusin. So, gipusin. Tungod sa nilaban siya dito sa may kaso. Gipusin siya. Patay. Pagpatay ron, bihaya. Paghaya, ato sila pastor mulo. Ingon siya, ay, kano ano yung patay? Yung sumakingsunan. Kasamahan namin sa church. Ay, born again pala si sir. Ay, born again pala yun. Bakit? Hindi halata. Amen. So, praise the Lord. Ipakita ang imong kaibahan. Ipakita nato ang atong kalainan ngadto sa kalibutan. Message believer ta. Atong tindigan kini mga igsoon. Amen. Nga naman, tungod kay lain ang presentation sa propeta para kanato. Kaya nga gitawag tag special group of people. Amen? Amen. Og sa diha, nga ang Ginoo, ako na lang ilaptod ni. Nga ang fullness of the Godhead, gibubo nga rin ka nato, mga igsoon. Amen.
When we say fullness, we carry everything. Ang tanan nga espirituhanong titulo sa Ginoo gidala nga ray kanato. Amen. So kung wa pa mahitabo bilang espirituhanong tao, ato kini pangitaon kung kita gamiton sa Ginoo nga kini pahitabo. Miling ba ta? Hallelujah, sir. Miling ba ta mga igsoon? Yes. Ato kini timan-an nga di na do na tay trabaho nga atong gigampanan. We are representing eternity here on earth. Amen. Amen. We've been accused na kana sila Pastor Joy, Son of David na dili na mutuo sa Son of Man o sa Son of God. Mas may madunggan ninyo na sa akong nila. Dili na tinuod. Amen. Manuman, sa diha magibugbo ang fullness of the Godhead sa believer, mga igsoon. Nituo ko, si Jesus Christ, gitawag siya Son of Man, gitawag siya Son of God, gitawag siya Son of David. Amen? Hello? Amen. And by one Spirit, we are all baptized into Christ. Amen? Sa fullness of the Godhead, nituo ko sa Son of Man, revealing of the Word, kisa may nag-reveal of Word karon sa atong mga kasimbahanan. Di ba kita? Tama. Amen. Kinsa man ang nag-mediate sa mga tao nga wala pa diha sa atong Ginoong Kristo. Amen. Lain tao ba? Kita. And that is the works of the Son of God. Amen. Kinsa may naghari ning lawasa ang atong Ginoong Kristo, and that is the work of the Son of David in the fullness, mga igsoon. Kana nag-exist kanato sa espirituhanon nga mga butang. Amen. Mao kana ang ako ang stand. That's why ingani sila kung di nakabuto ngano nag-mission pa man ka, magbuot ka nako. Di man ako ang teaching. Di na ako ang teaching. Fullness ka pagkatapos kuwang. Dili, kumplito na mga igsuon. Gikumplito ta sa Ginoo, lisod man padala ta sa gira, unya kulang ang atong hinagiban. Amen. Eh, Pastor, ano yan eh? Sa natural, Pastor, wala akong problema sa natural. Kasi future yan. Pero itong spiritual, present yan. Amen. Hindi ako naniniwala. Ayaw magtuo, mga igsoon. Nakagimang daot. Sige lang, okay lang. Pero ang tinoo, dili na mao kung stand. Ang stand ko, we believe this relationship actually for royal seed, royal grant, son of Abraham. And through Christ, we become the royal seed of Abraham. Ibig sabihin, we are worthy of the royal grant. Ano yung royal grant? Ihatag ang yuta, ngari ka na to, tagapagmana. Karon nga iniano ta tagapagmana ta, even his sonship, ikumpleto ta mga igsoon sa spiritual nga bahin, para kita kumpleto nga maging bakot ning kalibutan na. Ingon ang John chapter 17, Ginoo, ako nagaampo nga sila, ay ako nagaampo nga dili mo sila paghahawaon ning kalibutan, pero ang pingi sila sa dautan. Hello? So ang mga dautan, dautan sasamain. Sabi sa Tagalog kasi, ingatan mo sila sa masama. Mayroon talaga masasamang bagay na aatake sa'yo. Pero ang prayer sa Ginoo, nagapalibot ka na to. Amen. Amen. Amen? Ingatan mo sila sa masama. Oh, hallelujah! Kung sino man ang gustong umatake sa'yo, in-equip ka ng Diyos at may ministry kang hawak. Ministry ni Christ mismo, because the ministry of Christ become the ministry of the bride. Amen. Glory. Say praise the Lord. Hallelujah. Kaya, kung ang mga pastor ninyo gitikon ang ilang mga tiil para mo misyon, pamisyonan ninyo. Sister Alma, habang nagsasalita, alam niyo ang tunay na reliyon, sabi ng Biblia, dalawin niyo ang mga balo sa araw ng kanilang kapanglawan. Na usahay, kini nga itong akong pagkatao, makikita gani kong balong naging pasagdan. Huwag kaya kong kasing. Oo. Mali eh. Believer ka, tapos ang balo, pasagdan. Ayaw niyo pasagdan. Amen. Oo. Ako sa church, ako giingong gini. Kung ako gani mamatay,
Ayaw niyo pasagdi akong asawa. Amen. Oh, ako nang gidiscuss ako ang mga trustee ko. Mamatay gani ko, kung isang mga pastor na mupuli na ako, ayaw ninyo pasagdi akong asawa. Ang tithes, tumaa. Ako na, sa ako na. Ang katunga dito sa asawa, ang katunga dito sa pastor. Pero kung na mga bagong na-convert, ako na stand. Katunga pastor, wala na pakialam akong asawa na. Timanin ninyo na. Ako nag-instruction sa akong mga sako. Nga naman, kaya nakakita ko, pastor, nga nawala ang asawa ng pasagdan. Sakit. Sakit kayo. Papa mo kabalo. Nagsigig loob ng pastor. Ang asawa na sa panahon nga nag-ugmad. Magugman. Ang asawa mo'y musabot. Magpilar pag-ampo sumagigsuunan na ang asawa. Tiglaba, tigasikaso, maigsoon. Minsan, sumbungan pa ng lahat ng sama ng loob. Sumbungan ng lahat ng problema. Ang akala nila, invincible. Ang mga asawa ng pastor, tao po na. Ayaw. Usayang appreciation sa pastor, grabe. Pero usayang asawa, walang ma-appreciate. I-appreciate ninyo. Kung si pastor nag-ampo sa mga kaigsuunan, ang asawa po nag-ampo sa na. I understand, kay Sister Alma. Kabalo ko kay si Brother John misyonaryo. Na mga sacrifices. Ako misyonaryo po. Na mga sacrifices bayan sa mga asawa. Di lalim nga biyaan ka. Di po na po siya madala. Kaya tungod sa nakasing trabaho. Pero mga igsoon, di na ito pasagdan ang atong mga ginikanan no, sa mga asawa ng pastor. I-appreciate nyo paminsan-minsan kung hindi man madalas. I-appreciate nyo kasi hindi mahirap yung kanilang pinagdadaanan din. I understand, Sister Alma, nandun pa siya sa panahon ngayon na kailangan niya ng comfort. Amen. Amen? Dili lalim. Kaya bisag asa na kung makita na nagsunod. Hindi gumagawa ni pastor. Nag-prepare og kanon. Di na ba kanon nga kanon tuod kay kanon kay kini nag-amping lagi. Kaya di mo taas ang syuga. Unya tawag magdalag sinina. Magdag tawid. Magbantay sa pana. Kaya usay kami mga pastor. Maganahan na gani sa ministry mo, kalimtan na lang mo kung galingon. Usay kalimutan panudlay. Ingon akong asawa, di, mag-ayos ka naman. Tama ba, Sir Alma? Yes. Kaya mga kapatid, kung mayroon man kayong habang buhay ang mga asawa ng mga pastor, please, i-appreciate niyo. Even sa atong mga kaisunan, nanangan ng mga partner, ayaw ninyo pasandi ang inyong mga asawa. Tungod kay kana gihatag sa Ginoo kaninyo. Ayaw pasandi. Ayaw i-take for granted. Give a ample time. Bigtagan to sila importansya mga oras. Magkikistorya ta kanila sa kilahat. Pastor Pigiro, una mong matulog ni Mrs. I love you ba mo? Permanente. Yes. Yung sa tiguang lang, hilas na kayo, ayaw. Pag mo nagminyong, I love you, karong nagkuhan na. Diba? Advice, please, mga igsoon. Higugmaan ninyo ang mga asawa. Amen. Labinag, lisod, bata, laba, asikaso. Kunya, iniguligikan sa ang pastor paguli. Di man lang mo tabag buto pa nagsawi. No? Care. Because love your wife, submit to your own husband. Yan ang kalooban ng Diyos. I hope, pero maya people, pag-ampo mo. Mabot maging panahon na musulod mo ng mga butanga, pag-ampo mo. Kay ang tinuod ng asawa, urbana, mo na bunga sa pag-ampo. Yan po ninyo. Ayaw yun mo sugot o panguyab or na manguyab sa inyo unbeliever. Ayaw yun.
dahil akong pastor. Kung makonvert gani, hala, pero dili ayaw. Kay lisod na kaayo. Amen? So, pray for it. Pero kung estudyante pa mo, ayaw sa. Mahigpit ako sa church. Mahigpit ako sa church. Lalo na sa mga musician ko, bawal manligaw hanggat nag-aaral. Karon, na may mga trabaho, pastor, ako nang itulod. Uy, panguyam na, pangasawa na mo. Pastor, saka na. Una na sa 27, 28 na edad ninyo, sige na. Pero sa mga estudyante, ayaw. Kaya kung naan na mo'y trabaho, muda ko ang inyong value. Makasuporta pa mong sa ministries Ginoo. Na iuban po hindi ka graduate, mutalikod sa pagpangalagan. Ayaw! Sa diha ng eskwela mo, sige mo paampo. Pero makagraduate din pastor, makatrabaho mayo, ampo to, pastor, ampo, pagkatrabaho. Nawa, sa bulaton. Mag-ampo na lang kung may mga pastor Ginoo. Tangtangas trabaho. Amen. Bitaw mga igsoon. Kung unsa ka to nga way nga didto mo panalanginan, mga young people, ayaw mo biya. Kaya para work mo for another blessing to come. Huwag kayo mag-alala, love life nyo, pastor, huling biyahe na, buti nga may huling biyahe pa. Ibibigay pa rin ng Diyos ang para sa iyo. Because a spiritual person is worthy of good reward. Good morning, oh God. Welcome.